DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, Bishop Joel Porlares, alas 4:10. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Huwebes. Uno ng buwan ng Pebrero. Yoy, laman. Sa ating mga headlines, LPG mga misis. Tumaas ng 95 centavos kada kilogram ngayong February 1. Patuloy na oil price increase inaasahan naman ayon sa Department of Energy. Presyo ng karne ng baboy sa Metro Manila nakitaan ng pagtaas sa ilang palengke. Pangulong Bongbong Marcos hinimok na tuldukan na ang People's Initiative para sa charter chains. Publiko pinag-iingat ng Simbahang Katolika na huwag sumama sa kampanya ng People's Initiative. Vice President Sara Duterte Carpio naisa pa imbestigan sa Kamara de Representantes sa drug war noong Duterte administration. Mga kumalat na bomb threat sa Davao City, pawang fake news ayon yan sa Davao Police. Green Hill Shopping Center kasama sa listahan ng notorious counterfeit markets ng Amerika. Diyan ang mga diyan ang mga genuine fake. Yan, original na fake lang. Dalawang sasakyang pandagat na nasangkot sa banggaan sa Batangas, sinuspinde ng Marina. Mga kalsada sa Maynila, sarado para sa isang malaking marathon event sa Sabado at Linggo. Kasali ka ba dyan, Lakay Ray? Publiko, pinag-iingat ng PNP sa love scam. Love month pa naman, Lakay. Ngayong pumasok na ang love month. Wala yung mga medyo nagkakaedad ng single na naganap ng mga lover boy at lover girl. Samantala, sumalubong ngayong unang araw ng Pebrero ang halos sa pisong dagdag presyo, mga misis. Kada kilo ng LPG. Batay sa bisyo ng Petron, 95 centavos ang increase. Kada litro ng LPG. Ano bang Petron? Shulane ba yan? Shell pala yun. O katumbas ng 10 peso and 45 centavos sa regular na 11 kilogram tank na karaniwang ginagamit sa mga residential areas. Samantala, 91 centavos naman ang itataas sa Solane. Ito sa Shell. At 70 centavos naman sa Regasco. Batay sa huling datos ng Department of Energy, naglalaro sa 875 hanggang 1,060 pesos ang presyo ng kada cylinder ng LPG sa Metro Manila. Gasul yung sa Petron, Lakay. Ano? Gasul. Gasul sa Petron. Sa Shell, Shulane. Solane. Solane na pala. Ayan. Magtutuloy-tuloy naman ang taas presyo sa liquefied petroleum gas o LPG ngayong buwan. Ayon kay Rino Abad, Director ng DOE Oil Management Bureau, magtutuloy-tuloy ang mataas na presyo ng LPG hanggang Marso at posibleng Abril pa ito bumaba. Asahan na rin umano ang tuloy-tuloy na taas sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong buwan ng Pebrero. Sinabi ni Abad na bunsod ito ng tapyas produksyon ng oil-producing countries at mataas na presyuhan ng krudo sa pandaigdigang merkado.
Nasabat naman na matuhan ng Bureau of Customs ang mahigit na 300 litro ng smuggled na unmarked fuels. Sa Bataan na abot ng 10.5 million pesos ang halaga. Ayon sa Bureau of Customs, Intelligence and Investigation Service Manila International Container Port, iniimbestigahan nila ang operasyon ng isang gasolinahan sa Barangay Batang sa Abukay, katuwang ang mga tauhan ng NBI. Lumalabas hindi pasado sa fuel market test ang nasabing petrolyo matapos itong dalhin sa SGS Mobile Laboratory Clinic sa Subic para kumpirmahin ang legalidad nito. Bukod dito ay nakuha din ang 2,587 liters ng diesel, 3,134 liters ng unleaded gasoline at 5,342 liters ng premium gasoline. Ayon kay BOC Intelligence Director Bern Enciso. Si Bern! Kilala ko to ha? Director Bern, ha? Ayan. Ganyan mo lakay. Ayan. Mukhang pakitang gilas nga ng mga taga-customs, ha? Commissioner Bien Rubio dahil sa mataas na target collection na ipinato ng Department of Finance. Pasado ang ito sa fuel marking test, ngunit bigong may pakita ng may-ari ng gasolinahan ang proof of payment of duties and taxes ng nasabing imported na petrolyo. Kaya lang Director Bern, ha? Ba't di binanggit ang pangalan nitong may-ari nito? Ayan. Kot Indiak na pala. Para kompleto sa rekado sa investigasyon natin, banggitin nyo na ang pangalan. Para madala ang mga smugglers. Ayan, pagka nababanggit ang mga pangalan ng mga smugglers, kahit paano mahiya-hiya. Mapapahiya sila. Ayan, di na sila uulit. Samantala, patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga karning baboy sa mga palengke sa Metro Manila. Sa lungsod ng San Juan, umaabot na sa 370 piso ang pinakamahal na presyo ng liempo, habang 310 piso hanggang 320 pesos naman ang kilo ng kasim. Ayon sa mga tindero, 20 pesos na ang itinaas ng presyo ng baboy sa unang buwan ng taon. Posible pa anyang tumaas ito lalo't papalapit na ang Chinese New Year hanggang bago maging in demand ang isda sa pagpasok naman ng Semana Santa. Ipinagtataka naman ng grupong Sinag o sa mga industriya ng agrikultura ang mataas na presyo ng karne ng baboy sa ating mga pamilihan. Sa panayam ng DZRH kay Sinag Chairman Rosendo So, sinabi niya nga nagkakaroon ng problema sa presyo ng wholesale at retail. Sabi pa ni So, what is happening, Mr. So? Ha? Hindi lamang presyo ng karne kundi pati sa iba pang produkto ay may malaking pagkakaiba. Sa Farmgate price, sa presyo nito pagdating sa pamilihan. Base naman sa price monitoring ng Department of Agriculture, sa mga palengke dito sa Metro Manila, naku mga misis, mga lola, umaabot na ng 270 hanggang 350 pesos kada kilo ang presyo ng kasim. Saan ba yung kasim? Saan parte ng katawan ng baboy? Balikat, lakay. Balikat ba yan? Habang 305 hanggang 420 pesos naman ang kada kilo ng pork liempo. Yung pork liempo naman sa ano? Chan ba yan? Narito si Ginoong Rosendo So. Noong December, nasa between 185-190. So wala talagang pagbabago? Walang pagbabago, no? Kung makita natin. Dapat yung presyo ng sabi natin kasim dapat nasa 290, tapos itong liempo nasa 320. Ito ni Secretary Kiko Laurel ng Department of Agriculture.
Samantala, hindi muna magtataas ng singil sa kanilang mga paninda ang ilang mga karinderya sa Caloocan City sa kabila ng tumataas na presyo ng LPG. Sa panayam ng DZRH sa ilang mga may-ari ng restaurant sa naturang lugar, sinusuri muna nila kung makakayanan na ng kanilang mga suki kung magdadagdag sila ng singil sa kanilang mga binibenta. Nila'y oobserbahan din muna nila sa loob ng 2 linggo kung sasapat ba ang kikitain nila at sa ipasusweldo sa kanilang mga tauhan. Kung hindi ay mapipilitan silang taasan ang singil ng hanggang 5 piso kada serving ng pagkain sa gitna ng mataas na presyo ng gas at mga bilihin. Kaya naman pala, Love Mart daw ngayon na Miss Thea, ha? Bakit lakay? Ayan, buwan ng pagmamahal. Ay, kaya pala ang mahal-mahal ng lahat ng bagay. Ay, naku talaga. Oo, maraming salamat ko yung June Kikoy. Maagang naperwisyo naman ang mga pasahero ng LRT1 nang matigil ang presyo nito ng may 1 oras dahil nagkaaberya na naman ang kanilang train kanina. Natigil ang presyo ng LRT1 mula Baclaran Station hanggang Fernando Po Jr. Station. Saan nga ba itong Fernando Po Station? Sa may Roosevelt ba ito? Ayan. At pabalik pasado alas 6 kaninang umaga. Ang nasabing train na set ay nagkaaberya sa Libertad Station. Kaya naman humaba ang pila sa iba't ibang istasyon ng LRT1. Halos sakupin na rin ng mga pasahero na ang kalsada upang makasakay ng jeep, motorsiklo, angkas. Ayan, ano ba bang kalaban ng ng angkas? Move It. Move It, tsaka Joyride. Joyride. Maging tricycle at mga bus. Ayon kay Jackie Grospe, spokesperson ng Light Rail Manila Corporation, biglang nawalan ng kuryente ang makina ng tren. Pero nabalik din sa normal ang biyada kung alas 7:43 ng umaga. Kaya ang dami ng dalit sa trabaho. Oo, lokoy. Memo. Altas agad. Tardines. Samantala, nagbabala naman ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines sa publiko na mag-ingat at huwag basta makilahok sa mga aktibidad na may kinalaman sa People's Initiative. Ayon kay CBCP Presiding Bishop Pablo Virgilio David, nababahala sila dahil marami ang posibleng pumirma sa signature campaign ng hindi pinag-aaralan paraan sa charter change. Dagdag pa ni David, malinaw na hindi naman kusa ng publiko ang People's Initiative kundi inisyatibo lang ng ilang opisyal ang pagpapalagda. Kahit itinigil na ng COMELEC ang pag-asikaso sa signature forms ng People's Initiative, sinabi ng obispo na dapat pa ring listo ang publiko pagdating sa usapin ng pagbabago sa saligang batas. Samantala, nasa ating linya ang chairman ba o president ng samahan ng mga jeepney drivers na kasapi ng Manibela. Nako, dito sa tuloy-tuloy na oil price increase. Nako, simula na po yun ang hulihan ng mga kolorom na sasakyan. Huli ka! Yung mga hindi sumali sa consolidation. Franchise consolidation. Mr. Mar Balbuena, sir, magandang hapon po sa inyo, Mar. Magandang hapon po, Sir Deo and Ma'am Thea. Ngayong February 1 ay may mga miyembro na ba kayong pinaghuhuli? Dahil ang kayong mga hindi sumali sa franchise consolidation ay tinuturing ng kolorum simula ngayong February 1. Noong January 1 to January 31, Sir Deo, maraming nahuli sa amin na ang violation ay unconsolidated at walang dalang mga provisional authority, expired na. Dapat po, dahil in-extend kami na hanggang January 31, dapat po status quo muna yun. So kahapon po, napagkasunduan na dahil may lumabas na memorandum circular, dahil extended po kami ng 3 months, makakapag-rehistro na po kami. At hindi na kami mai-impound. So binigyan po kami ng hanggang April 30 para mai-rehistro po ito. Oh, extended. Itong linggo po na ito. Opo, extending nga pala ng 3 months. So hanggang April 31. 30. Anyway, katapasan ng Abril. Po. Opo.
Okay. Sir Deo. So ano nangyari sa inyo, Mar? Pinaghuhuli na kayo o hindi pa? Ngayon po, kahapon, nagsabi ang LTO na status ko muna dahil yan po yung hiling natin. Hintayin po na makapagparehistro kami ngayong mga susunod na linggo. At mabigyan din kami ng confirmation kasi Sir Deo, Ma'am Thea, kailangan kasi namin na makakuha ng confirmation muna sa LTFRB bago po kami makapagrehistro. Itong January po kasi hindi kami makakuha po ng confirmation dahil nga unconsolidated kami. Pagka unconsolidated ka po, hindi po nagbibigay ng confirmation. Pero kahapon po napagkasunduan na talagang magbibigay na sila ng confirmation at meron na po tayong mga kasamahan na nakapag-rehistro po kanina. Ika muna, bibigyan kayo ng confirmation kahit hindi kayo sumali sa franchise consolidation, Mar? Opo, ngayon po bibigyan na po tayo. Lahat po ng kasapi po natin ay mabibigyan ng confirmation. Mabuti naman at nakonsensya sila. Opo, extended po tayo at magpapasalamat po talaga tayo sa lahat po ng nakiisa at tumulong po sa atin. Kaso ano pong gagawin ninyo pagdating naman ng Abril? Kasi yun Katapusan na yung, Abril. Yun na yung huling extension ba na gagawin ng ating pamahalaan? Ibang discard na naman po yun, Sir Deo, Ma'am Thea. Hindi ko na po muna sasabihin. At least may 3 months pa sila to prepare for that. May 3 months pa kasi po, ongoing pa rin po ang hearing sa Congress. Baka naman po ma-preempt yun kung magsasalita po ako ngayon. Pinaplano kami o binabalak. Baka po kasi sa Congress, masolusyonan na po ito at may rekomenda po sa ating Pangulo na isuspend talaga yung pagpapatupad, yung implementation ng PUBNP dahil nga po sa dami po ng problema o aberya. Okay, Mar, inilaunch na kahapon yung modern jeepney na made in China, nagkakalaga ng 2.5 million pesos. Ang bigat! Ayan, maganda ang forma ha. Maganda ang forma. Pero ano sa tingin niyo, matibay ba ito? Tsaka ito ba diesel ba o electric jeepney ang mga ito? Actually po, hindi ako nakasabay pero nakita ko po yung prototype. Bakit po imitation gawang China pa rin po ito. Hindi mo dapat dito sa ating gawa. Kaya naman po natin gawin yan ng mas maganda kaysa doon sa ipinakita. Pero ganun pa man, sabi nga natin, kanya-kanya pong option yan. Kung yun po ang napili ng iba nating kasamahan, hindi rin naman po natin pipigilan. Karapatan po nila ng namili din. Oo nga, gayang-gaya yung may mga sa side, meron din mga drawing artwork na artwork na iba't ibang parang gawa na Anggono lakay. Di ba? Katulad ng Philippine sceneries. Opo, may magaganda pong design na mga tao. Alam po, singkit pa din Okay ang forma, hindi natin sure ang performance lakay. Ayan, oo. Ano daw ang makina nito? Euro 4 daw po, Sir Deo, pero sana yung mga gawa po dito sa atin ang matulungan. Katulad ng mga local manufacturers natin na sana mapondohan at hindi lang po isa, dalawa. Sana po lahat mabigyan ng pagkakataon kung sino-sino man po itong mga local manufacturers natin dahil napakarami. Po sana mabigyan ng pagkakataon. Ang naman pong papatan ng mga jeepneys. Sana matulungan po. Viral nga ito, Mar, sa social media ngayon. Halos ganoon din pala, binago lang yung upuan. Instead ng magkaharap, parang upuan na ng bus. O yun, dalawahan pala. Opo, tsaka plastic po yung upuan. Oo nga. Ilan ang capacity nito? Alin na mas maraming naiupo? Ayaw ni Ray Sibayan ng ganyan Alam mo kung bakit? Hindi walang sasabitan? Hindi. Pagka maganda rin yung katabi niya, hindi na magkakadikit yung legs pagkasiksikan, mga ganun. Pero pwedeng makatayo ata sa island, Makakatayo ba dun sa island? Baka po yung class 3 itong isang ipinakita. May class 2 po kasi na magkaharap pa rin yan. Meron yung class 3 po, parang UB Express na nakaharap po. Ito pong bagong inilabas, di ko po masyadong parang 34 o ang capacity kung hindi po ako nagkakamali.
At saka yung bang body nito matibay ba yan? Ba kasing nipis lang ng ng yero na pambahay o kaya Yung lata ng mantika. Pag may sandalan, kukupi. Opo, yung mga lata ng mantika po, ganun po Ang nipis. lata ng Opo, mantika. mga ganun lang. Kasi parang hindi po talaga tumatagal Saka po kapag ka nasira, wala pong mabiling pyesa. Hindi po katulad itong ginagamit natin. Talagang kahit saan po dito na mga auto shop, may nabibili po tayong mga pyesa. Talaga? O nga pagka nasira, wala palang pyesa na parang Saka po, walang natitenga ng mga jeepneys, wala natitenga na umaabot ng 1 linggo. Lakay. Ito po kasi, Sir Deo, Ma'am Thea, kapag ka China made po, 1 po ang inaabot para bago tayo makakuha ng spare parts po nito. Kaya, ang laki po ng lugi. Kasi matetenga yung lakay, di ba? At saka kung fair ang labanan, dapat ang land bank din, mga bangko, payagan din kayong mag-loan kung ang bibili natin ay local produce. Gawang Pinoy, katulad ng Sarao, Melford, Amante, Francisco. Ma-maximize po sana natin yung pera ng gobyerno, ng taong bayan. Kung ang gagawin po natin yung mga local manufacturers, katulad nila Francisco, nila Sarao, at nung iba pa, kung lalagakan po ng 50 million po yan, isipin niyo po, ang dami pong magagawang jeepney niyan na mura na di kalidad. Tsaka hindi lang yan. Marami po ang magkakaroon ng trabaho. Ayun. Hindi lamang po yung mga bibili. Yan, hindi lang yung mga may-ari ng Sarao, Francisco, kundi yung mga trabahador, yung gagawa, mga mekaniko, Tsaka accessible ang pyesa, pati ang repair, di ba? Opo, madali lamang po ang pag-repair po nito. Naku, patay tayo dyan. Teka muna, Mar, sandali. Sino bang importer nito? malapit na po silang magsalita sa susunod po atang hearing kasi nag-adjourn kasi may caucus po kaya hanggang 2 p.m. lang kami. Hindi po katulad ng mga nakaraan, inaabot po kami ng 7:00 ng gabi. So limitado lang po yung oras kahapon pero lahat po ng mga manufacturer nandun po kahapon. At saka kung sino man ang importer nito, magkanong komisyon per unit? Kung tama ba yung sinabi mo laki ng 5+1? Sila na po ang magsasabi niyan sa susunod na mga hearing at pagkatian tayo, Sir Deo. Kasi abangan natin si Congressman Romy Acop, siya ang mainit dito Napakagaling po. Napakagaling po. Investigador ng PNP dati yan magaling PNP officer paikutan niyo ba kayo, mag-i-import kayo, walang komisyon, maniniwala ako sa inyo. Imposible lakay. Opo. Okay, sige Mar, maraming salamat at magandang hapon sa inyo. Ayan, mabuhay ang mga jeepney drivers. Mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo. Babalikan natin lang pang detalye na ating mga balita. Standby, Narciso mula sa Malacanang. Ano ang latest kay Pangulong Marcos ngayon? Standby, Raymond Dadpaas. Ano ang latest sa Senado? Naku, ito si Manang Aimee. Nanawagan sa kanyang ading ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Sr. na tuldukan na. Ayan. Enough. Maglagyan na ng period. Ayan, dagdagan pa ng exclamation point, Senator Aimee, para wakasan na ang People's Initiative para sa pag-amyenda ng saligang bataso nga, Pwede ba itigil na muna yung chat-chat na yan? Nagiging divisive yan. Nag-aaway-aaway ang ating mga politiko. Ayan, pati magkakamag-anak, magkakapatid. Ayan, magpipinsan. Ayan, pati mga dating kaalyado. Ayan, ayawan na. Kaya para matigil Mr. President, tama, tuldukan nyo na lahat yan. Hindi lang, pati amendment ng Constitution, saka na muna yan. Samantala, standby, Raymond Dadpaas. At antabayan din po mga kaibigan ng balita. Naku, talaga naman, ang Green Hills, sikat na sikat. Kasama daw sa lista ng mga notorious counterfeit markets. Grabe, may kakilala nga ako lakay. Galing Amerika, dyan talaga dumidiretso agad. Pagpupuntang Pinas. Mga balikbayan dyan na namimili. Ako rin. Oy, sino nang gugulo sa Davao, Abay, mga kumalat na bomb threat sa Davao City.
pawang fake news ayon sa Davao City Police. Yan ang may gawa niyan, ha? At nako, etong malupit, manang Milky, ha? Si Vice President Inday Sara Duterte Carpio, abay naimbestigan sa Kongreso dahil sa issue ng drug war at yung bagong expose ng dating pulis sa Davao na si Las Cañas na idinadawit ang pangalan ng Vice President, dating Pangulo at kapatid na si Congressman Pulong Duterte. Ang detalye po ng mga balitang yan sa ating pagbabalik. RH Break Time! Oras sa Mr. Michael is my guy, Mr. Cesar Lee, alas 4:35. The freedom of expression. Oras Dong, chill lang. Oras paring Victor De Leon Lima, Kuya Tony Lara at Dr. Ruel Aguila. Oras Doktora Isa Suntay, alas 4:42. Bago ating mga balita, bati mo natin ang happy birthday ito, baka makalimutan natin. Si ating saan na? Evelyn, ayan na. Ay ating Doktora Evelyn Makasaet. Ito po ang byuda ng aming kuya na si Dr. Greg Makasaet. Yung kaunahan ng doktor na namatay sa COVID. Oo, ayan. Happy birthday ating Evelyn. Binabati ka ng mga brethren sa Manila Traveler Square and Compass Club. At kuyang Rudy Sia ng Philippine Business Bank. Mas na mga deposit na malaki ba interest diyan? At si Manang Marilyn Tobias Conciso ng Municipal Assessor ng Lasam Cagayan. Pagbati mo lang kay Kuya Tony Lara at happy birthday kay Kuya Bong Gatan. Patingin ko lang din yung co-teacher ko dati lakay si Dr. Sino? Artemio Docena, nakatutok din sa atin ngayon. Akala ko birthday din. Ayan. Di ba natin advance happy birthday? Advance na natin. Ito na mga balita. Vice President Inday Sara Duterte Carpio umalag sa pagdadawi sa kanya sa Oplan na Tokhang. Mga nagsasangkot sa kanya hinamong mag-file ng kasong murder laban sa kanya dito sa Pilipinas at wag daw sa abroad. Ang report mula kay RH sa number 7. Henry Uri, please come in. Chairman of the board, Henry. Pinalagan Deo Teya ni Vice President Sara Duterte ang naging pagdadawit sa kanya nitong si Police Officer Arturo Las Cañas kahapon na umano'y siya ay sangkot sa Davao at Oplan Tokhang ng nakalipas na administrasyon laban na lumabas sa Inalsansya. Sa isang bahayag ngayon ni VP Sara, sinabi nito na bago ito sapagkat noong samaan ay mayor pa lamang ng Davao ay hindi lumalabas ito, pero ngayong naging vice president na siya ay saka ito naglalabasan. Kaugnay ito, hinamon din ng pangalawang pangulo pagkala sa likod ng isyong ito, nasampahan na lamang siya ng kasong murder, pero dapat ay dito at hindi sa ibang bansa dahil ang pangihimasok niya ng ICC ay pagyurak din sa soberenya ng bansa. Pakinggan natin si Vice President Sara Duterte. Mga kababayan, Assalamualaikum. Ayon sa isang nagpakilalang testigo, may kinalaman umano ako sa Oplan Tokhang, sa Davao Death Squad, at sa mga insidente ng pagpatay o extrajudicial killings sa Davao. Bago ang script na ito, sa mga taon na nagsilbi ako bilang Vice Mayor at Mayor ng Davao City, ni minsan ay hindi naugnay ang aking pangalan sa isyong ito. Bigla na lang nagkaroon ng testigo laban sa akin nang mahalal ako na Vice President. At kabilang na nga ako ngayon sa mga akusado sa International Criminal Court. Maliban sa tiyempo, malinaw na sadyang pinilit lang na maidugtong ang pangalan ko sa isyong ito para ako maging akusado sa ICC. Ang pagpupumilit ng ICC na pakialaman ang ating hudikatura ay panghihimasok sa ating soberanya. Paglapasangan ito sa dignidad ng mga Pilipino at sa karangalan ng Pilipinas. Wala na itong debate. Sa testigo at mga tao na nakapalikod sa kanya, mag-file kayo ng kasong murder laban sa akin dito sa Pilipinas. Yan ang pahayag ngayon ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa naturang isyu.
Henry, Para sa kauna-unahan sa Pilipinas. Yes, sir. wala bang binanggit si Inday kung sinong may pakanan ng mga ito? Sino author? Wala deyo siyang partikular na taong binabanggit, pero ang pinagtataka nga daw niya noong siya vice mayor at mayor pa lamang ay hindi naman siya iniugnay dito, pero ngayong vice president niya ay halata daw na pinilit para lamang maisangkot siya sa kaso na nakasampa ngayon sa ICC kaugnay sa anti-illegal drugs campaign ng kanyang ama na dating Pangulong si Pangulong Rodrigo Duterte Deo. Okay, maraming salamat, Henry. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ako si Henry Uri, tuloy-tuloy sa pagbabalik. Tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Aris number 7, Henry Uri. Andyan naman si roommate. Si roommate. Lawyer yung kanyang better half. Ayan, husband. Si second gentleman attorney man sa Carpio. Naimbang mo lang mga kabsat. Ha? Samantala, dating pulis na si Arturo Las Cañas hinamon ni Senator Bato de la Rosa na kasuhan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Idetalye mo ang balitang yan, RH28 Raymond Dagpaas. Raymond. Mr. Mayor, hinamon ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang dating polis na si Arturo Las Cañas na kasuhan na lang sa korte si dating Pangulong Rodrigo Duterte ngayon na wala na siya sa pwesto. Ito ay kung may ebidensya siyang hawak laban sa dating Pangulo. Si Las Cañas ang nag-akusa kina dating Pangulong Duterte, Vice President Sara Duterte at Senator Ronald Bato de la Rosa na sangkot umano sa madugong anti-drug campaign sa Davao City. Ito ay sa magitan ng Tok-Tok Hangyo o Tokhang na ginamit sa kampanya laban sa illegal na droga. Si Las Cañas ay nagpakilalang miyembro umano ng tinawag na Davao Death Squad ay nagtago sa ibang bansa matapos ibulgar ang pagkakasangkot umano ng mga Duterte sa operasyon ng illegal drugs at extrajudicial killings sa lungsod ng Davao. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Dagpaas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Raymond Dagpaas. Sa bagay, di naman itatangging may nangyari talagang extrajudicial killings. Alam nga naman nag-suicide lahat ng mga yun. Natumba lang, mag-isa, usap, gano'n. Ayan, kaya lang matindi ang away-away tungkol ngayon dyan, ha? Correct. Nauungkat, ha? Mga kinatawan mula sa Mindanao, tinutulan, yung mga kongresistang taga Mindanao, tinutulan ang panukala ng Pangulong Digong at dating Speaker Bebot Alvarez na ihiwalay na ang Mindanao sa Pilipinas. Arrest number 12 manang Milky Rigunan, please come in. Milky. Lakayateya, hindi papasa sa Kamara ang panukalang ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Binigyang din ang mga kinatawan mula sa Mindanao, mahalaga ang pagkakaisa at ang panukala ay tiyak na magiging daan para magkawatak-watak ang bansa. Reaksyon to ng mga Mindanaoan congressmen matapos ilutang ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating House Speaker Pantaleon Alvarez na ihiwalay ang Mindanao. Nagugat ang proposal sa reklamo ni na Duterte at Alvarez na hindi umano nakararating ang pondo para sa malalawigang sakop ng Mindanao. Welka naman ni House Majority Leader Jose Manuel Daripe, hindi totoo na walang pondong nakararating dahil base sa records ng Department of Budget and Management, may distrito sa Mindanao ang nakatanggap umano ng 55 o 51 billion pesos noong nagdaang administrasyon. Pakinggan natin si House Majority Leader Jose Manuel Daripe. More benefit that Mindanao be part of this republic. Pag umiwalay siya, madidihado pa. Okay lang siguro yung mga nakakuha na ng 51 billion pesos na sa kanilang distrito o sa kanilang syudad. Paano naman yung mga wala pa? Ihiwalay nyo na. So, I disagree with them. Bukod kay Dalipe, nagpahayag din ng pagtutol ang ilang mga Mindanaoan congressmen na sina Jerdine Romualdo ng Camiguin, Rufus Rodriguez ng Cagayan de Oro at si Robert Ace Barbers ng Surigao del Norte. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Rigunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat ng Milky. Standby sa iba pang mga reports. Standby Let Narciso. Nako, anong latest sa Malacanang? Sasagot ba ang Pangulong Marcos sa mga patutsada ng dating Pangulong Digong?
Standby Edniel, standby Christian Manyo, standby Miss Alia Catlo Defort. Oy, magandang hapon kay Kuyang Dr. John Jagger Caliso, Kuyang Aman Tosino at Kuyang Kabagis, Doming Diasis dyan sa Cagayan. Actually, mga extrajudicial killings, EJK, Miss Teya, ha? Anila kay? Hati ang makabayan natin dyan eh. Yung iba, okay lang. Kita nyo, ha? Oo. Dahil napatay mga drug addict ay tumahimik. Wala na mga nananaksak, nang-hold up sa jeep. Oo, yung mga pickpockets. Oo, yan. Safe ka snatchers. nang maglakad, umuwi ng gabi. Ayan. Pero siyempre, yung pamilya ng mga naging biktima, iyon ang umaalma din. Oo, di naman. At yung mga napaghinalaan, napagkamalan. Totoo rin, Lakay. Yan ang masakit din, ano, ha? Kaya ang hirap din. Babalikan natin ang mga reports na yan. Standby Let. Kumusta ang Pangulong Marcos? Ano schedule niya ngayon? Oras, Miss Teya. Kulang-kulang 8 minuto bago mag-alas 5. Kamudong. Good afternoon, Dr. Joey Laceda. Magandang hapon din kay Ninong Don Simeon Chu. Samantala, eto na ang report mula sa Malacanang. Ano ang sabi ng Pangulo Miss Let? President, iba pala. Kala ko nagsalita na ang Pangulo. Presidential Task Force on Media Security kontento sa naging obserbasyon ni UN Special Rapporteur Irene Khan sa pagdalaw sa Pilipinas. RS14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Naipakita umano ng Pilipinas kay UN Special Rapporteur Irene Khan na masigla ang demokrasya sa bansa, lalo na ang malayang pamamahayag at pagbibigay ng opinyon. Pahayag ito ni Presidential Task Force on Media Security Executive Director Paul Gutierrez sa harap ng nalalapit na pagtatapos ng 10 araw na pagbisita ni Khan sa bansa. Ay kay Gutierrez, kabilang sa mga inutisa ni Khan ang proseso ng pamahalaan sa pagprotekta sa mga mamamahayag, lalo na kung may banta sa buhay at kung anong ginagawa kapag may napapatay na taga-media. Ibinahagi naman ni P.T. Foms na ang kaso ng 4 na napatay na broadcaster sa ilalim ng Administrasyong Marcos ay considered as solved na dahil natukoy na ang mga suspect, nasampahan ng reklamo at ang iba ay nakakulong na. Sabi ni Gutierrez, welcome rin kay Khan ang isinusulong ng mga panukalang batas para sa decriminalization ng libel at Media Welfare Act. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, these are... Yes, Akay? His lips are sealed pa rin ang presidente? No comment? Oo, Lakay. Tahimik pa rin. Kasi ay mga meeting sa Malacanang ngayong araw si Pangulong Marcos, pero walang sinabi kung sino ang kanyang committee. Okay. Maraming salamat, Miss Let. Balik sa inyo, Lakay. Maganda nga naman yung tahimik na lang na pamumuhay, Lakay. Samantala, 2 pang suspect sa pagpatay at pagnanakaw sa college students sa Binangonan, Rizal, patuloy na hinahanap. I-detalye mo RH52 Edniel Parrosa. Edniel. Lakay at Miss Teya, patuloy na tinutugis ng Rizal Provincial Police Office at Binangonan Municipal Police Station ang 2 sa 4 na suspect sa pagpatay at pagnanakaw sa isang first-year college student sa Barangay Tatala, Binangonan, Rizal. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Vandy Santos, hepe ng Binangonan PNP, pawang mga trabahador na construction worker ng lolo ng biktima. Ang mga hinahantok na sila rin, kabilang na mga 2 unang nahuli. Kinasuhan na ng robbery with homicide sina Roylana Michelina at welder na si Raimundo Kirimi na nahuli sa tulong ng iba't ibang kuha ng CCTV at mga saksi. Linggo ng hapon nang tumambat si Lolo Norberto ang wala ng buhay na katawan ng 18 anyos na si Luis Odette de la Cuesta sa loob mismo ng kanilang tirahan. Kwento ng matanda sa mga pulis, 2 na lamang sila ni Luis na magkasama sa bahay dahil nasa Hong Kong ang ina ng apo bilang OFW. Kukunin lamang umano niya ang kanyang tricycle sa bahagi ng Taytay nang madiskubre ang bangkay na may 10 tama ng saksak sa katawan sa kanyang pagbalik. Isinasamtabi naman ng mga tauhan ni Provincial Director Colonel Felipe Maragon at Municipal Police Chief Santos ang anggulo ng panggagahasa dahil wala umanong senyales na ginalaw ang biktima. Pakinggan natin ang bahagi ng ating panayan kay Santos. So, ang una namin tinignan na motive doon is pagnanakaw kasi that day ay binibentahan nung isang suspect natin, arrested suspect, si tatay ng circular saw. And
At ang ano po ni tatay, huwag pupunta sa bahay dahil walang tao nung Sunday na yon. So, based sa investigation natin, ang ginawa ng mga suspect ay pumunta ng bahay and assuming po siguro na walang tao dahil ngayon po yung sinabi ni tatay ng paulit-ulit na huwag pupunta sa kanilang bahay ng Sunday dahil walang tao doon at wala siya. Ano po rin yung binibig? Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Barrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Samantala, mga unconsolidated na jeep makababiyahe pa rin hanggang ngayong Abril basta rehistrado sa LTO ayon yan sa LTFRB. Idadali mo RHA, Christian Manyo. Christian. Lakayateya, malaya pa rin makabibiyahe at makakapasada ang mga jeep na hindi nag-consolidate at tutol sa PUV modernization program sa susunod na 3 buwan. Ito ang tiniyak ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board matapos ng palawigin ni Ferdinand Marcos Jr. ang consolidation hanggang Abril at 30. Ngunit paalala ng LTFRB, ang mga jeep na bibiyahe ay dapat rehistrado at may valid na personal passenger accident insurance coverage upang hindi mahuli o mahatak ang sasakyan. Kasabay dito, hinimok naman ng LTFRB ang mga super at operator na lumahok at mag-consolidate bago matapos ang pinalawig na deadline. Una nang sinabi ng DOTR na ang ginawang extension hanggang sa katapusan ng Abril ay pinal na at hindi na muling re-rekomenda para muling palawigin. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Christian Manyo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Christian Manyo. Nanawagan naman si Senator Amy Marcos sa kanyang nakababatang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Natuldukan na ang People's Initiative para sa pag-amyenda ng konstitusyon. Ayon kay Amy Marcos, dapat magkaroon ng matibay at malinaw na panindigan ng Pangulong Marcos para matigil na ang People's Initiative. Anya, magalit na o magwala ang kanyang kapatid. Pero ilang beses na niyang sinasabi at hindi naman daw hindi naman dapat umano sinasamantala ang kabaitan ng Pangulo. Samantala, hinimok naman ng isang kongresista ang Kongreso na imbestigahan si Vice President Sara Duterte Carpio umano'y pagkakasangkot nito sa drug war ng Duterte administration. Ayon kay Congresswoman Franz Castro, no one is above the law at kailangan bigyang hustisya ang mga libu-libong napatay ng Oplan Tokhang o extrajudicial killing. Kahapon ay nakusahan ng dati manong hitman ng Davao Death Squad na si retired police officer Arturo Las Cañas si Vice President Sara nakasama umano sa pasimuno ng Tokhang sa Davao City. Palagay ni kaso ito rin ang dahilan kung bakit hindi sang-ayon si VP Sara na may pagtulungan ng Pilipinas sa International Criminal Court na gustong maimbestigahan ang dating Pangulong Duterte at Senator Bato de la Rosa. Sa iba pang balita, ngayong nalalapit na ang Araw ng Mga Puso, nagbabala ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ng DICT sa Love Scam. Sa inilunsad na kampanya ng CICC, nagpaalala ito sa publiko na mag-ingat sa mga nakikilala online na nagpapanggap na potential love partner. Ayon kay CICC Executive Director Alexander Ramos, walang pinipiling kasarian, edad o estado sa buhay ang mga target ng naturang scam. Ayon naman sa Scam Watch Pilipinas, ito ang mga profile ng mga love scammer online. Ang sad boy o sad girl, the seducer, the investor, the serviceman, the escort, the blackmailer, the slow burn, at the predator. Sad boy, sad girl. Malay mo naman, baka makatsyempo kasi iba naman, maswerte, di ba? Yung iba lang kay totoo din naman. Online nila nakuha yung mga partners. Kaya lang marami rin ang minamalas at nai-scam pa. Samantala, ang galing talaga ng mga Pinoy. Nakasama sa listahan ng notorious counterfeit markets ng Amerika, ang Green Hill Shopping Center sa San Juan City.
Sabi naman mas grabe nga sa Hong Kong, sa Thailand, marami rin Tsaka lakay galing China din naman mga produkto China. dyan, di ba? Ayon sa Office of the U.S. Trade Representative, review of notorious markets for counterfeiting and piracy, isa daw 33 markets na nagbebenta ng mga peking produkto ang Green Hills Mall. Sa report ng Bureau of Customs, nasa kote nila ang mahigit 42 bilyong pisong halaga. Wow! Ng illicit goods sa Green Hills Mall noong December 1 at mahigit 24.36 billion naman ang counterfeit products. Ganon. Parang ni-raid sa hindi ko nakapag-shopping sa Green Hills nung Pasko. Hindi ka na magsiksikan lakay Ganon ba? Di wala nang mabibiling mga genuine fake dyan. Showbiz, Miss Thea. Ito na nga't mga dating empleyado ng CNN Philippines nalungkot sa social media wipeout ng himpilan. Idetalye mo ang balitang yan na Aliyah Ikatlo, The Fourth. Crying time? Lakay at Miss Thea, matapos ang huling broadcast ng CNN Philippines kahapon ay burado na rin ang social media ng himpilan. Wala nang bakas ng kanilang Facebook page, Twitter, Instagram at website. Mistulang nagulat din ang mga dating empleyado ng CNN Philippines dahil sa halos isang dekadang pagbabalita ay biglang burado na ang lahat ng kanilang na-tweet at naisulat na balita. Ang TV5 na ngayon ni Manny V. Pangilinan ng kasosyo ng RPN matapos ang pagsara ng CNN Philippines. Sa isang press statement, inanunsyo ang paglulunsad ng RPTV na free-to-air channel para sa sports, news at entertainment. Ang RPTV na rin daw ang bagong tahanan ng PBA Games. Ipapalabas na rin dito ang Itbulaga ng TVJ at ilang news programs. Ang kumpanyang Nine Media ang nagbabayad noon ng 8 million pesos kada buwan sa RPN para sa airtime ng CNN pero nalugi ito kaya hindi na ituloy. Para sa Breaking Showbiz, ito si Aliyah Ikatlo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ayan, maraming salamat Miss Aliyah Ikatlo The Fourth. Crying time sa CNN Philippines at Vaya con Dios. Ayan, na-job hunting sila ngayon. Oo, lakay. Sad. Lakay Ray, Romel Fertes, may mga nag-a-apply na ba rito sa atin? Welcome sila, lakay. Kaya lang, no vacancy tayo. At yan po mahabi ng kabuan nating palatuntunan ng break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman sa iyo, Petro Corpuz. Mga balansyadong balita, susunod na Chairman of the Board, Henry Uri at Miss O, Karen Oyong. Bye-bye!